All right, mga kababayan, yan po, no? Nagbabalik tayo. Pupunta tayo dito sa ating isang major topic, ha? Okay pala yun, Joel Q, pwede pala yun, ha? Okay yun, ha? Ngayon ko lang napansin yan, ha? Okay, so, ang una nating major topic is Robin Padilla, mahusay mag-lecture. Ayan. Ha? Bakit nating nasabi? Kasi po para po siyang profesor. Para po siyang profesor sa Universidad ng Preso. Yung mga pagiging makata na pananalita ni Robin Padilla, piling niya, siya po ay totoong katipunero. Pilit niya, no? Isinisingit niya yung pagiging katipunero niya. Hindi po bagay eh. Naplaplastikan po ako mga kababayan. Hindi natural. Magpaka-natural ka, Robin Padilla. Feeling mo, sa pananalita mo na kaibigang Luistro. Ganun eh. Sabihin mo na yung totoo, Robin. Huwag mo nang gayahin pa yung mga katipunero nung unang panahon. Sila yun eh. Kaya siguro hindi ka nag-evolve eh. Di yellow monkey ka pa rin, di ba? Tama ba? Hindi nag-evolve eh. Hindi na-develop. So therefore, paano ka naging tao kung galing ka sa unggoy? Inuunggoy mo naman kami, Robin eh. Di ba? Tama ba mali? Rene Bagyo. Inuunggoy lang tayo nito yung si Robin eh. Pa yung, kaibigang Makata. Mga ganon. Yung mga pananalita niya, kaplastikan yon mga kababayan. Hindi natural yon. Inaangat niya lang yung sarili niya. Ngayon, bakit natin nasabing magaling siyang mag-lecture? Feeling niya lang. Feeling niya, nile-lecturean niya si Representative Jervil Luistro. Feeling niya, siya yung pinakamataas. Sabi niya, wala po kayong karapatang magtanong sa amin. Well, it is a clarificatory question. Pwede ba na hindi i-clarify yung tanong mo? Di po ba? Clarification lang eh. Kasi hindi naman naintindihan eh. Nung kausap mo, yung gusto mong puntuhin. You cannot even explain clearly to the one you're asking a question. Right? Baka sabi mo, I was interrupted. Grabe. Di ba? Allowed naman siguro na mag-clarificatory. You're not asking them a question directly. You are just saying, can I clarify? Ayun ang sabi ni Jervil eh. It is a clarificatory question. Tapos babanatan nung wala kayong karapatan. Paano mo makukuha yung tamang sagot na hinahanap mo? Di ba nang iinsulto ka? Di ba? Tapos sasabihin mo, talo ka, bobo ka. Hindi mo nga pinaliwanag maigi yung question mo eh. Hindi maliwanag yung tanong mo. Di ba? Kaya mahusay siyang mag-lecture. Paano ko nasabi? Eto, mga kababayan, tingnan ninyo ha. Kung ito po yung magiging profesor ninyo sa kolehiyo, mag-drop na kayo. Kasi bakit? Pareho kayong bobo eh. Hindi kayo matututo. Ayan ito po yung tanong niya, mga kababayan ayan yung sabi niya. Nakukuha niyo? Nababasa niyo, mga kababayan? Yan po yung question niya. Ang tungkulin ng prosecution, yung piskal, ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Ang tungkulin naman ng defense ay ang pagtiyak sa karapatang pantao at balanse sa kapangyarihan. Tragis na yan. Yari na. Nabago na mga kababayan. Nabago na ang trabaho ng prosecution at ng defense. Kaya pala napapadasal na lang. Kaya pala mga kababayan, napapadasal na lang po. Sino po yung napapadasal? Teka muna, tanggalin ko muna to Sino po yung napapadasal kanina, mga kababayan? Asan ba si Danel? Danel, sino yung napapadasal kanina? Asan na ba yon? Asan na ba yung file na? Asan na ba yung file? Nawala na yung file, anak ng siopa. Nawala yung file Ay gali, nawala yung file ko. Nabura ko.
Teka, kukunin ko doon kay, kay Danel, ha? Para makita nyo, mga kababayan. Kukunin natin kay Danel. Asan na si Danel? Nawala, mga kababayan. Ala. Asan na, Danel, yung picture? Ito po, mga kababayan. I-share ko muna sa inyo, ha. Sino po yung napapadasal? Ito, para makita ng iba, yung mga wala dito kanina, ha. Isi-share ko na, Danel. Kinuha ko na dun, eh. Ayan. Sumama po tayong makipagdasal kay Attorney Lorna Kapunan. Lord, have mercy on me because what I'm about to say to Robin Padilla, forgive me. Ayan po, mga kababayan, ha. Humingi na ako ng tawad sa Panginoon. Si Attorney Kapunan. Humingi na po ako, sumama na po ako kay Attorney Kapunan na nagdasal na ako po ay patawarin ng poong may kapal, mga kababayan. Sa sasabihin kong di maganda kay Robin Padilla. Robin Padilla, bugok! Dukha Pro People, Cereza Force, shout out sa'yo. Bugok ka, bugok! Tanga, bobo! Sina-channel ko lang po si Papa Gadon. Robin Padilla, bobo, tanga! Tanga at bobo! Bugok! Ayan, sinisigaw ko na, mga kababayan. Bakit? Ang tanga mo, eh. Bakit ganyan ang sinabi mo? Ang tungkulin ng prosecution ay hindi para manalo? Anak ng tokwa naman sa mga kababayan. Sa korte ba? Sa korte. Nasa korte ka. So therefore, yung prosecutor, siya ang nagkaso doon sa defense, sa suspect. Halimbawa lang. Ibig sabihin, hindi nais ng prosecution manalo sa kaso. Paano mo mapapanagot yung suspect na defense? How? Sige nga, explain it to me. Kayo dyan. Ikaw, dukha. I-explain mo sa akin yung sinabi ni Robin na ang tungkulin, ang trabaho ng prosecution ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyonan ang inosente. Tanga! Palibasa, ikaw tanga ka, eh. Tingnan mo, di ba nung nakonvict ka? Ano kay? Ex-convict kay, animal kay. Dati, nasa defense ka. Dinedepensahan ka. Sino nag-prosecute sa'yo? Yung piskal. Bobo. Di ba? Napaka-bobo. Wala akong masabi, mga kababayan, eh. Ang defense at piskal, yung prosecutor, ang gusto nila, mailabas ang katotohanan at gusto nila manalo. Sa korte, may nananalo, may natatalo. Hindi proteksyonan ng prosecution yung inosente. Di pag sinabi nilang inosente, bakit pa sila nagkaso? Prosecutor nga, eh. Prosecute. To prosecute. Bakit proteksyonan? Yung pinoprosecute nila. Anong klaseng senador ito? Iyan, hindi niya binawi yan. Tahasan niyang sinabi, ang kabobohan, katangahan niya. Ang tungkulin ng prosecution, di ba the root word, prosecute. You prosecute the suspect. And the suspect is on the side of the defense. Tapos ang gusto mo ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan. Therefore the truth. Ang defense for the truth din, to defend din. Hindi po ang kliyente ko ang pumatay.
Gusto rin nilang malaman ang katotohanan sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng ebidensya tungkol sa kanilang kliyente. Ang piskal naman, ang prosecution, they're trying to give all the evidences na reliable at totoo para mapanagot yung nandun sa defense. Pero ikaw, tama yan, para sa katotohanan. Anong ba katotohanan? Siya ba ang gumawa ng kasalanan o hindi? Ibibigay ng prosecution yon. Ididiin nila yon kasi nasa kanila ebidensya. Kung hindi naman pala yun ang pumatay o yung krimen o yung suspect doon sa krimen, bakit pa siya ililitisin? Bakit pa siya papailan ng kaso ng prosecution? Kumbaga, nagsayang lang sila ng oras, ginising pa nila yung judge na pipirma ng subpoena, ng warrant of arrest. Di ba that's stupidity? Tapos para proteksyonan ang inosente? Ha? Di ba dapat trabaho ng defense yan? Gago. So, ibig pala sabihin, parang ikaw, nung nililitis ka, nasa defense ka, iniisip mo sana hindi manalo yung piskal, yung prosecutor para ano. Pag natalo yung piskal at prosecutor, di panalo yung defense. Pambihira, oh. Ang sarap iuntog ang ulo ko, mga kababayan. I'm lost. Sabi nga nila, lost in translation. Kaya pala natawa sa'yo yung mga nasa harapan mo eh. The defense and the prosecutor, they try to win their cases. Sa korte, walang ano. Kung sabihin mong, sinabi ng judge, hindi siya guilty, hindi rin anong tawag doon yung walang kaso, sabi ng judge. Sinong nanalo? Sinong nanalo kung walang kaso? Nanalo pa rin yung defense. Kasi hindi siya na guilty. Pabor pa rin sa kanya yon, yung nabasura lang yung kaso. Pabor pa rin yon doon sa suspect, doon sa defense. Bobo? Piruin mo yan? Ang tungkulin pala ng prosecutor, protektahan yung inosente. Sinong inosente? Yung defense, kasi innocent until proven guilty? Bakit nila pro-protectionan yun? Hindi naman nila kliyente yun. Ang kliyente ng prosecutor ay people of the Philippines. Kaya nga 'di ba may people of the Philippines. Yan, case dismissed. Panalo pa rin yung suspect o yung defense. Dahil pabor sa kanila yung talo yung prosecutor. Ganun po. Sa court of law. Napakatanga. Kundi para sa katotohanan at proteksyonan ang inosente. So yung prosecutor, proteksyonan yung inosente. Di wag na silang mag-prosecute. Wala na mag-prosecute doon sa defense. Katanga-tanga naman eh. Paano pag ikaw, Robin? Pag ikaw, Robin, halimbawa lang, tulad niya sa ombudsman, sa Sandigang Bayan, pag pinunta yan, tinuloy ng ombudsman, kasuhan ka, paharap ka sa Sandigang Bayan. Saang party ka? Sa defense ka o sa prosecutor? Saan ka uupo? Robin ha, ipapaliwanag ko na sa'yo. Yang mo ha. Okay? Sinong pipiliin mo? Na panig mo? Yung prosecutor o yung defense lawyer mo? Kasi sabi mo kundi para sa katotohanan at proteksyonan ng inosente, di doon ka na sa prosecutor kasi para sa katotohanan pala at inosente ka eh. Doon ka umupo. Di ba? Paano na yun sa defense? Tagapagtanggol ay ang pagtiyak sa karapatang pantao at balanse sa kapangyarihan. Ayaw ko na, mga kababa. Ayawan. Utag. Mapapamura lang ako ng mapapamura dito, mga kababayan. Ayaw ko na. Oo. Napakabobo. Ang husay mong mag-lecture, pero sabit-sabit naman pala yung utak mo. You're such a moron. Idiot, no? Ang hirap lang magmura, mga kababayan, kasi itong si Robin, nagtatanga-tangahan lang to eh. O di kaya, nilecturean ito, tinuruan ito, pero mali ang kanyang pagkaka-interpret, tapos ang kapal pa ng mukha mo.
Ikaw pa nagmayabang dyan. I was interrupted. Wow. Siguro kaya niya nasabi yan, na-interrupt siya, na bago na yung train of thought niya. Tandaan nyo yan ha, sinabi niya yan. Gagamitin natin yan bukas pag nag-live tayo. Kasi siya pa rin ang topic natin bukas. Diba? LD Channel Cutie, shout out sa'yo. Meron na naman mangyayari sa kanya, mga kababayan. Biruin mo ang piskal, proteksyonan ng inosente. Eh di wag na palang magkaso ang piskal sa mga allegedly suspect. O sa Sandigang Bayan ha, pag tinuloy yung kaso mo ng ombudsman, yung obstruction of justice mo, saan ka papanig? Anong sasabihin mo dun sa piskal? Sa Sandigang Bayan, sa mga 3rd Division, 4th Division? Oy, piskal, proteksyonan mo ang pagka-inosente ko ha? 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 Sabi mo doon sa lawyer sa kabila, Torny, proteksyonan mo ang pagiging inosente ko ha. Sasabi sa'yo, ay anong ginagawa ng lawyer mo? Dapat silang magdepensa sa'yo. Hindi po, para po lang sila sa karapatang pantao ko at balanse na kapangyarihan. Sila ba ang Lady Justice? Mga kababayan, sirang-sira talaga ang libro ng mga law, ha? Dahil kay Robin. Nasira po sila, kaya kung bibigyan ito ng PhD si Robin, gago na lang ang mag-a-award ng PhD kay Robin. PhD ng pagiging moronic. Ano pa? This degree conferred to Robin Hood Padilla for being moronic and stupid. Senator. Bigyan nyo ng certificate yan. Aray ko, nako, napahaba tong video na to, mga kababayan. O ayan, dyan tayo magtatapos. Robin Padilla, binibigyan kita ng PhD mo ha. Puro hangin dala, sabi ni Nery Responte. Puro hangin ang dala ng utak mo, kaya mo nasabi yan. Bugok, tanga at bobo. Wara moron. You are such a stupid to the highest level talaga. Ayan po mga kababayan, no? Diyan natin tatapusin yung kay Robin Padilla. Okay?